Yo, what's up kakamay? Another vlog, another revenue. Bago tayo tumungo sa pinaka main vlog natin, so meron pa rin sa akin nagtatanong sa live stream, pati nag-message sa akin mga kamay, kung kumusta na daw yung channel ni Kore. So, ang sagot ko dyan mga kamay, okay na okay. So, wala pong warning o violation po si Kore tulad nung ganyan na nakikita natin sa screen. Wala po niyan si Kore sa dashboard niya. Pero anyways mga kamay, yung love letter kasi warning na rin yun sa kanyang channel. Kaya ingatan mo Kore ang channel mo. At the same time, pwede ka naman mag-upload, hindi ka naman bawal. Pwede ka mag-upload, pwede ka mag-live stream. Ang protocol lang is kailangan niya may adult dun sa vlog tsaka live stream para hindi siya mapalo ni YT. Baka mabigyan na siya ng strike. At alam niyo naman po na merong 2 months na sasahuri si Kore sa kanyang YouTube channel, baka masayang. So anyways mga may isa pa, meron pumunta sa atin yung sa Team Kapanalig, si Jumong Kabisda, kasi nung nag-update ako, nabawasan po siya ng views at malamang sa malamang alam niya po yun. So yung pagbabawas kasi ng views mga may, hindi lang po sa views pati na rin sa revenue. So once na kasi nagkaroon ng illegitimate or unauthentic na views, ino-audit po yun ng YouTube, yung mga nire-remove yung mga bots or repeated na views ng same person, tsaka yung yung parang insufficient na watch time. Kumbaga ang example niya ng insufficient watch time is parang clinic lang video tapos lumayas na. So wala siyang parang minimum. At least sabi nila 1 minute, 2 minutes. So parang ganun. Pero ako mga may, kung manonood lang din naman kayo ng vlogs mga may, full blast nyo na para legit talaga. So kaya nagkakaroon ng problema mga sa pagbubukas gawa ng ganun. Illegitimate views or unauthentic. So ganun po siya mga kamay. So tinatanggal ng YouTube po ang mga ganun. So na-audit po siya. Mabilisan niya mga kamay, na-audit kagad. So anyways, mga kamay, dito tayo sa pinaka main topic natin. So naka-DF kami from 16 hanggang 20. So 21 mag-resume yung update ni Bayjaper. Pero magbibigay ako sa inyo ng full details ng Team Sabasco dun sa natitirang 15. So ito mga may, panglahatan na po ito na details. At ito, pure vlogs po ito na i-discuss natin. Hindi po kasali dito ang perks, super chat, super sticker. So kasi nakabilang yun sa total revenue. Dito, pure vlogs para makita nyo po yung suporta na binibigay ninyo sa mga manok ninyo or manok natin mga may na sinusuportahan. So lahat ng details syempre nandyan sa screen. Mapapanood nyo po para masundan nyo po yung sinasabi ko. So anyways mga may, umpisa na natin syempre sa 15 hanggang sa top 1. So nasa na kaya yung mga manok natin mga kamay, kung anong number. So anyways, dito ninyo malalaman. Number 15 mga kamay, eto, previous rank niya 16, ngayon 15. Si Jumong TV Kabisdak ng Team Kapanalig. Meron na po siyang 4.57k na subscribers count. Nakapag-vlog na po siya ng 32. So halos dalawang vlog in a day si Jumong. At nakakuha na po siya ng 61,141. So actually nagbawas to siya si Jumong. Dapat mataas na to, nagbawas ang views niya nung nag-recount. So anyways mga may, pag-convert natin yan sa estimated revenue based sa RPM na in-estimate ko, that's around $122.28. Sa Philippine peso, ang palitan is 58.12. That's 7,107. So anyways, maganda yan mga may, kasi at least by the vlog makakasahod na po sure ball si Jumong. Pero nandun na po siya sa dulo. At syempre, doon na tayo sa number 14. So ang ating number 14 mga may, ang previous rank niya po is number 19. Ngayon 14, si Mark Joe Waray. So halos to laging padulo mga may si Mark Joe. At yung last time around, di ba, sabit na sabit para sa 60k. Ngayon meron na po siyang 5.34k na subscribers count. Nakapag-vlog na po siya ng 62. Siya po ang may pinakamaraming vlogs o uploads dito sa Team Sabasco at sa Team Gonggong. So talagang sobrang sipag mga may. Ang views niya po is umabot na po ng 67,453 views. Ngayon, pag kinonvert natin yung estimated revenue, that's around 121.42. Sure ball na makakasahod si Mark Joe sa vlogs mismo. That's 7,057 pesos sa Philippine peso mga may. So kung makakita nyo is parang mas mataas si Jumong. Nagdepende lang ako sa RPM. So ganun po mga kamay.
At number 13, which is ang previous rank is number 9. Nasa 13 na po siya. Ito sa Team Kapanalig pa rin mga kamay, si Kagrasa TV. At meron na siyang 4.72k na subscribers count. Nakapag-vlog na po siya mga kamay ng 42. Masipag din po si Kagrasa. Halos papasok po ng 2.5 vlogs per day. So wala naman 2.5 sa mga kamay. Halos pa 3 vlogs na si Kagrasa. 72,386 ang views niya mga kamay. Ang estimated revenue naman mga kamay ni Kagrasa is $130.29. Pag kinonvert natin yan sa Philippine Peso, that's around 7,573. So not bad mga kamay. At for sure makakasahod to si Kagrasa when it comes sa vlog. Next, eto at number 12, ang previous rank niya is 12 din. So hindi siya nag-move dun sa talagang pinakauna niyang rank. Si Alamid Striker Mamay ng Team Pahuway kay Kuya Noli Vlog. 16.2k na subscribers count, nakapag-vlog na rin po si Alamid ng 49. Grabe din sipag Mamay. Basta Team Pahuway, grabing sipag sa pag-upload. So views niya po is pumalo na po ng 85,164. Pag kinuha natin estimated revenue niyan, that's around $170.33. Sa Philippine Peso mga kamay, 9,899. So almost 10,000 na rin po si Alamid. Sureable na ito na makakasahod sa vlog talaga. So at number 11 mga kamay, ang previous rank is 11 din para sila ni Alamid. Naka-stack up sa number 11 ever since nag-start sila ng update or nag-start ng update si Bayjapper. So si John Riot mga kamay, number 11, 116k ang subscribers count niya. Nakapag-vlog po siya ng 20. So halos daily vlog lang po si John Riot. At alam niyo naman po na busy. At nakikita niyo naman po sa vlog na nag-shooting sa mga sa mga artista ba. Yun, ang views niya is 89,434. Ngayon pag kinonvert natin yan sa estimated revenue, that's around 160.98. At sa Philippine Peso, 9,356. So mababa lang talaga yung RPM ni John Riot. Sa tingin ko gawa nung putol-putol siya mag-vlog. So talagang ganun mga may dito sa mundo ng YouTube mga may. Pag tumigil ka, walang consistency, yung RPM mo talagang babagsak ng bagya. So yun, eto na mga may, sa number 10 na tayo. Top 10. Ang previous rank niya po is number 7. So kumbaga bumagsak ang ranking ni Matepo Official Vlog. Meron siyang 24.4k na subscribers count. Nakapag-vlog na po siya ng 44. Grabe din sipag ni Matepo maamay. Pero ang views niya ay sumabot na po ng 101,066 views. So grabe, ang taas At pag kinonvert natin yan sa estimated revenue, that's around $202.13. Sa Philippine Peso, that's around 11,748. Wow, sarap. Kumbaga, sureable talaga si Matepo na makakasahod to sa kanyang YouTube channel when it comes sa vlog. So kahit walang palipad mamay, for sure sahod to. So ganun pong kay Matepo. Eto mamay. At number 9, yung previous rank niya pala is number 3. Ngayon ang current rank is number 9. Si Angelica N. Kabugay Official. Meron siyang 39.6k na subscribers count. Nakapag-vlog na po sila ng 21. So halos daily vlog lang po ang sina Jeka sa pag-vlog. Hindi siya puspusan o highly active na nagda-vlog ng 2 sa isang araw. So anyways, baka mayroong secret weapon. 101,146 ang views ni na Jeka. At pag kinuha nating estimated revenue niya, that's around $202.29. Sa Philippine Peso, 11,757. So for sure may makasahod to sa vlog sina Kabugay at Angelica. So ganun po yan may base sa assessment natin. So anyways may dadako tayo sa number 8, which is ang previous rank niya po is number 13. Si Paring Jason TV may ng Team Pahuway. Meron siyang 5.89k na subscribers count at nakapag-vlog na po siya ng tumataginting na 60. So pangalawa siya sa pinakamaraming
upload o vlogs dito sa Team Subasco. So una si Mark Jo, siya ang pangalawa. Alos dikit lang sila. Yung views niya po ay sumabot na po ng 104,463. Pag kinonvert natin yan sa estimated revenue, that's around $208.93. Sa Philippine peso, that's around 12,143. So yun mga kamay. Tingnan nyo si Paring J si mga kamay, 5.83. 5,000 plus pa lang subscribers count, pero lintik aba ang views ano. Sure bull, makakasahod to sa vlogs alone. So pure vlogs po mga kamay. Ganun po. Basta talaga very consistent ang uploading. Siguradong sahod na sahod. Yun, next mga kamay. Number 7. Pero ang previous rank niya po is number 17. Grabe tinalon ni Konsehal Lando Official. At meron siyang 12.4k na subscribers count. Nakapag-vlog po siya ng 27. So isa doon sa mga vlog ni Konsi, nandun na pictured ako. Ako, si Team, si Chef Carla, si Tito Pogs dito sa Sword, Laguna. So panoorin yung mga may pwede nyo replay. Pinablish pa no, or ano, tagito in-advertise. Meron siyang ng 105,955 na views. Ngayon pag kinonvert natin yan sa estimated revenue based sa RPM niya, that's around 190.72. Ngayon, that's around 11,085 pesos naman sa Philippine conversion. So not bad mga kamay. Sigurado na si Konsi na makakasahod sa mismo sa vlog lang sa kanyang channel. So ito, dadako na tayo mga kamay sa number 6. Malapit-lapit na tayo sa top 5 mga kamay. Binilisan ko lang para at least parang straight up lang. Number 6, which is ang previous rank niya, is number 35. Grabe tinalon mga kamay ni Franstar channel ni Tatay Frankie, diba? Nagano lang muna, parang nagpabugbog aberna. Biglang nandun siya sa top 6. 146k ang subscribers count ni Franstar. Nakapag-vlog na po siya ng 23. Halos daily vlog si Franstar. At ang nakuha niyang views is 108,159. Nasa Bicol nga pala ngayon si Franstar. At talagang madiskarte, sabi nga ni Bajaper. Ngayon, pag kinuha natin estimated revenue niya, that's around $205.50. Sa Philippine peso, 11,944. So sigurado to mga may vlog alone makakasahod to si Franstar. Pero hindi nga lang ganun kalaki tulad nung nakukuha niya previously. Malalaki talaga mga may. So anyways mga may, eto na, down to top 5. Ang ating number 5, walang iba kundi si Kabugoy, si Jeramil Perez, which is ang previous rank niya is number 8. Number 5 niya siya ngayon. Meron siyang 99.9k. So isang hibla lang po mga kakamay. Baka hindi pa po kayo nakasubscribe kay Kabugoy, paabutin niyo na po yan ng 100k para makapag-apply siya ng silver play button. So yung 99.9, konti na lang to, mga 100 na lang siguro or less than. Nakapag-vlog po siya ng 22, halos daily vlog din si Kabugoy. At ang nakuha niyang views is 168,932. Pag kinuha nating estimated revenue niyan, that's around $371.65. Sa Philippine peso, 21,600. Not bad maamay. Ang ganda. Ganda na ng sinusahod ni Kabugoy at kalahatian pa lang po yan maamay ha. Ng buwan. Halos kalahatian. So, kumbaga, kayang-kaya sumahod niya ni Kabugoy ng $1,000 sa vlog alone. Yun ang estimation. So, anyways mga kamay, eto na tayo sa number 4. So, ang ating number 4 na dating number 5, yung previous rank, walang iba kundi si Kabungot Official. Si Paring Kabungot mga kamay, meron siyang 117k na subscribers count. Nakapag-vlog na po siya ng 31. So, ang sipag din ni Paring Kabungot, halos 2 vlog sa isang araw. At nakakuha na po siya ng may views na 301,252. Grabe At yung estimated revenue natin sa kanya is pumapalo na po siya ng $602.50. Which means sa Philippine conversion, that's around 35,018 pesos. So, hindi ko alam mami kung magkano ng revenue ni Kabungot. Pero, based sa natin, sa estimation, sa views sa vlog,
ganyan po ang potential niya earnings. Pwedeng tumaas dyan, pwedeng bumaba ng bagya. So ganun po ang kay Paring Kabungot. Number 4, eto na, down to top 3. So hindi pa nababanggit ang mga manok ninyo, baka nandito na sigurado. So number 3 mga may, which is ang previous rank niya is number 1. Walang iba kundi si Kangiti mga may, si Step Official Vlog. Number 3 pa rin mga may. Meron siyang 41.8k na subscribers count. Nakapag-vlog po siya ng 34. So halos dalawang vlog po sa isang araw si Kangiti mga may. At yung views niya is pumalo na po ng 334,023 views. Grabe mga may. Talagang umusbong na or talagang mahapit-hapit na si Kangiti. At yung estimated revenue natin sa kanya is around $734.85 sa Philippine peso. That's around 42,710. Grabe mga may. Halfway 40 mil na gross ang income ni Kangiti when it comes sa vlog. So kaya niya maging magkaroon ng 6 digit mga may sa vlog, sa pure vlogs mga may. Grabe wow, mapapasana all ka. Mahik ko lang yan mga may. Kumbaga ako ano bang talent ko? Wala akong talent Basta supportahan niyo po yung channel ko. So anyways mga may, eto na yung number 2, which is ang previous rank niya is number 2 din. Kumbaga na-stack up si Kuya Dang TV sa number 2. Grabe si Kuya Dang talagang ever since mga may number 2 na, tapos number 2 pa rin ngayon. So after 18 days 68.5k ang subscribers count niya. Nakapag-vlog na po siya ng 29. Inaantay ko Kuya Dang mami na mag-vlog daw siya ng 3. So ngayon nakita ko kanina may 2 vlog. So isa pa Kuya Dang 350,871 ang views ni Kuya Dang. Ngayon pag kinonvert natin yan sa estimated revenue, that's around $771.92 sa Philippine peso. That's around 44,864 pesos mga may. Sarap. Sana all Kuya Dang. Galing nila mga may. Talagang kumbaga kung alam mo yun, kung consistently si Kuya Dang kahit na hindi kasali sa challenge, pag once nag-vlog talaga yan, talagang makakasahod niya ng maganda-ganda din sa YouTube. So kasi meron na silang support at saka community. Kasi yun ang kailangan natin sa mga tulad natin small content creator, kailangan natin magawa yun na may establish tayo. So kasi si Matepo established na, si Jumong Kagrasa medyo established na yan mga small content creator ba, si parang Jason tsaka si Alamid established na po yan as a small content creator. So anyways mga may, eto na. At yung number 1 natin, walang iba kundi si Mandaragat Explorer TV. Previous rank niya mga may number 4, ngayon sitting at number 1. Talagang nandiyan na sa number 1. Hindi na nagtitinag. So anyways mga may, meron siyang 45.6k na subscribers count. Nakapag-vlog po siya ng 25. Halos daily vlog po si Mandaragat. At yung views niya is pumapalo po ng 372,267 views. Ngayon, pag kinonvert natin yung estimated revenue, that's around $707.31. Sa Philippine peso, 41,109 pesos. Not bad may kay Mandaragat, lalo na kababalik niya lang sa Bugo-vlog. Kasi 2 months siya nagpahinga. Ngayon, ganyan pong makukuha niya na estimated revenue na kalahatian pa lang. So, kumbaga, napakalaki po niyan sa isang content creator na nagsisimula ulit. So, anyways mga may, bibigyan ko lang ngayon ng deposit update. So, from number 6 hanggang number 2. So, si Franstar, ang deposit niya sa top 1 para pumantay siya is 264,108. Si Kabungot naman, si Kabuhi pala, Jermel Perez, 203,335 para matapatan niya yung number 1. So, number 4 mga may, si Kabungot, 71,015 views ang ang kailangan niya iabulin para magtay sila ni Mandaragat. So number 3 mga may, si Step Official Vlog, ang deposit niya lang is 38,244 para magtay sila ni Mandaragat, which is galing po yan sa 62,000. So gumapag na po ng halos kalahati si Kangiti. Ngayon si Kuya Dang 21,396 para magtay sila sa 372. So gumapag din si Kuya Dang, papasok po yan sa
I think 30 plus, naging 21 na lang po. So kumbaga si Kuya Dong naman, si Kang Ngiti, halos lang 16,000 ang pagitan ng ng views na deficit para magtay sila. So yun po mga kamay, at least nabigyan ko kayo ng update at sigurado yung mga viewers natin nag-aabang nito at yan po ang pinaka-latest ngayon. Hindi ko alam kung day 16 yata ito mga kamay. So abangan nyo lang po in the next few days mga kamay, magkakaroon to ng magandang labanan mga kamay. Maniwala kayo, may may tatalon dyan ng mga nasa lower rank mga kamay, nandun na sa gitna, minsan nandun na sa top 1. So abangan po natin yung mga kamay sa day 21 dun sa update mismo ni Japper. So dun tayo magsusubmit ng pinaka-latest. Hopefully mga kamay, yung mga kasali dito sa Team Subasco, sa Team Munggong, huwag kayo maglalaylo kasi baka may papagawa si Japper na bago hindi kayo mag-qualify, sayang na ng kumbaga pag-advance nito ninyo sa ganitong level. So kumbaga good luck at keep going lang kahit walang restriction ngayon. Kailangan nyo pa rin mag-live tsaka mag-upload para at least laging updated yung mga channel nyo, tapos yung mga supporters nyo merong mapanood sa inyong channel at yun nga, mga kamay, laban ng views pati revenue, kaya pag-usayan nyo po mga kamay habang nasa challenge. So that's it, see you sa next vlog po natin mga kamay. Don't skip ads po. Salamat.